para sa mga Filipino senior citizen na gustong makakuha ng 10,000 pesos cash gift mula sa ating gobyerno, narito ang inyong dapat gawin para kayo ay makasali. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba pagkatapos mong panoorin ang video na to. And maaari kang maging miyembro dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. And mamili ka ng mga perks na gusto mo dyan, mga ka-vlogs. Dahil nga po ay naisabatas na ang Expanded Centenarian Act or itong tinatawag na Republic Act 11982 na nagbibigay ng cash gift para sa mga Filipino senior citizen na may edad 80, 85, 90, and 95 years old. And ito nga po ay aprobado na ng Pangulong Marcos and isa ng ganap na batas. At dahil nga po sa batas na ito ay makakatanggap na po ng paunang cash gift ang mga Filipino senior citizen na may edad 80, 85, 90, and 95 years old, no, habang nag-aantay sa centenarian, no, sa pagiging 100 years old para makatanggap po sa centenarian cash gift na 100,000 pesos. So ginawa po ito para po ay matikman ng ating mga Filipino senior citizen sa mas maaga, no, kasi hindi naman talaga lahat na nakakaabot sa 100 years old, mga ka-vlogs. And isa nga po sa pamantayan paano ito makukuha ng ating mga Filipino senior citizen sa pamamagitan po ng pag-register sa database ni NCSC. Ang NCSC, mga ka-vlogs, or the National Commission of the Senior Citizen, ay meron pong binuo na database or website, mga ka-vlogs, na kung saan ay kinakailangan or inaanyayahan po ang lahat ng mga Filipino senior citizen na magparehistro sa kanilang database. So ang website na yan, ang link na yan ay ang www.ncsc.gov.ph. And kailangan nyo pong mag-register, mga ka-vlogs, no? I-click nyo po ang register and i-input nyo po, no? Ilagay nyo po ang inyong mga personal details, no? Lahat-lahat ng mga impormasyon na hinihingi, kailangan nyo pong fill outan dyan, mga ka-vlogs. So sa mga hindi po marunong na magpa-register, hindi po marunong gumamit ng cellphone, hindi po gumagamit ng mga gadget, no? Walang alam sa online registration, ayan, magpatulong po kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Ayan, magpatulong po kayo sa OSCA office na sa inyong lugar. Pwede din po magpa-assist kayo sa mga computer shop, no? Ibigay nyo lamang po or ipaalam nyo lang po ang ating link, ang www.ncsc.gov.ph, na nasa description ng video na to na ilalagay ko, mga ka-vlog. So para po yan sa mga hindi marunong mag-register online sa NCSC database, magpa-assist po kayo sa inyong anak or mga apo, mga ka-vlogs. Kasi I believe, no, sa ating pamilya meron naman talagang marunong sa gadget, mga ka-vlogs. And sa panahon natin ngayon, moderno na tayo, no? Modernong teknolohiya na ang ginagamit. Hindi malayong may mga miyembro tayo sa ating pamilya na gamay sa paggamit ng gadget, marunong po sa mga online. Ayan, alam naman natin ng mga kabataan natin ngayon, medyo lulong na sa online, mga ka-vlogs, no? Sa teknolohiya online, mga social media. So magpatulong po tayo kung hindi tayo marunong, mga ka-vlogs. Kasi kung mag-register po kayo sa NCSC database, mahaba po kasi siya, mga ka-vlogs, no? Mahaba po ang mga informasyon na hinihingi po dyan, mga ka-vlogs. Kaya kailangan nating i-assist
or magpa-assist po sa ating mga kapamilya po, no, para tama po, especially, no, sa ating mga senior citizen na hindi na po masyadong clear or malinaw ang mata. So baka magkamali po, no, sa pag-input ng mga informasyon, magkamali sa mga spelling, kasi kadalasan yan ang problema na nai-encounter ng ating mga Filipino senior citizens sa pagpaparegister sa NCSC database. Kasi hindi naman po pwedeng kung meron kang mali ay mag-register ka uli. Hindi na po yan pwede, mga kablags. Kaya we make sure na tama talaga ang mga information na ilalagay po ninyo sa inyong registration dyan sa NCSC database. Bakit kailangan magparehistro dito sa NCSC database? Kasi nga isa po ito sa pamantayan ng NCSC sa pamamahagi or pagbibigay ng 10,000 cash gift kung kayo po ay nakatungtong sa 80 years old, 85, 90 or 95 years old, mga ka-vlog. So ito po yung sinasabi po ng NCSC at matagal na nating ini-encourage ang ating mga ka-vlogs dyan na magparehistro na dito sa NCSC database. Ito naman pong registration na ito, hindi lamang po ito para sa mga indigent senior citizen, kasi ang iniisip po ng iba ay para lang ito sa mga beneficiary ng social pension ni DSWD or yung tinatawag natin na mga indigent senior citizen. Well, hindi po ito para lang sa kanila, mga ka-vlogs, kundi para po ito sa sambayanang Pilipino na mga Filipino senior citizen na may edad 60 years old pataas, dito ka man sa Pilipinas or nasa ibang bansa ka, meron ka mang SSS, JSIS, or PVAW pension, mayaman ka man, meron ka mang kaya sa buhay, or may kaya po sa mga or merong mga source of income, ayan, lahat po ay pwede dito sa NCSC database dahil po lahat naman po ay pwedeng makaklaim dito sa cash gift for 80, 85, 90, and 95 years old, mga ka-vlogs. Indigent ka man or hindi, entitled po dito sa Expanded Centenarian Act or the Republic Act 11982 na magbibigay ng paunang cash gift na 10,000 pesos. Kaya muli po, inaanyayahan po natin ang ating mga Filipino senior citizen na magparehistro na po kayo dito sa NCSC database, mga ka-vlogs. Dahil ngayon po, no, nasa 4 na milyon pa lamang po ang nakarehistro, no, hindi pa nangangalahati sa record or datos ni NCSC na meron pong tinatayang 8 to 9 million na mga Filipino senior citizen ngayon na nabubuhay, no. Kung makikita nyo sa database ni NCSC, hindi pa nangangalahati ang nagparehistro. Marami pa talaga ang hindi pa nakare-register, mga ka-vlogs. Kaya muli po, inaanyayahan po natin, tulungan po natin ang ating NCSC na magparehistro na po kayo, no. Sa mga nagtatanong kung ano yung link, ayan, nasa description ng video na to ang link, mga ka-vlogs, www.ncsc.gov.ph. So ayun po, mga ka-vlogs, para po tayo makasali or makakuha sa 10,000 na cash gift, no, magpa-register na po kayo sa NCSC database. So paalala lang po, sa ngayon po ay wala pa pong IRR, no, although batas na po ang Republic Act 11982, sa ngayon ay wala pang IRR or the Implementing Rules and Regulation na inilabas. Pero minamadali na po yan, no, ng Pangulong Marcos na mailabas ang IRR. And sa mga nagtatanong kung may pondo na po ba ito, ayan, hinahabol na po ang pondo para po sa budget na ito, no, kasi nga kalalabas pa lang naman po ng or kakapirma lamang po ng batas na ito. So hinahabol po ang budget para dito, mga ka-vlogs, no. So at least isa na talagang ganap ang Expanded Centenarian Act para sa ating mga Filipino senior citizen. And take note, hindi po ito retroactive. Ibig sabihin, once na meron ng IRR or once na meron na tayong pondo para dito, lahat po ng mga nag-81 to 84 or 86 to 89, 91 to 94 years old, hindi po siya mahahabol, hindi siya retroactive to insakto o insaktong 80, 85, 90 or 95 years old lang po talaga ang mabibigyan
cash gift na 10,000 pesos. Sana'y naging malinaw ang video na to kahit paano ay nabigyan tayo ng bagong idea at kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo din i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, abay, komento nyo na sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Tipawan na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!